Mga bagay na dapat tandaan bago po bumili ng rice mill machine. Una po, dapat mag-research po kayo. Kailangan po ito sa pagpaplano. Bago po kayo bumili or magsimula ng rice milling business, mag-research po kayo una ng location kung saan nyo ipapatayo ang inyong makina at ano yung mga target customer ninyo. Pangatlo ay pagre-research kung saan kayo pwedeng bumili ng legit at good quality na mga makina. Pangalawa na dapat nyong tandaan ay budget. Napakahalaga po ang budget dahil kung may plano kayo pero wala naman pong budget, so kailangan nyo po magkaroon ng budget para mabili nyo ang makinang gusto ninyo. Pangatlo is how to manage. You must know how to manage the kind of business. Every business dito sa Pilipinas dapat po pinag-aralan. Okay? Pinagpaplanuhan. Hindi po pwede or basta-basta na magsimula lang kayo sa isang negosyo na hindi nyo pinag-aralan. Pangatlo is legitimacy. So, dapat legit po ang negosyo ninyo. Dapat po alam nyo kung paano process ng mga license at saka permits. Ang pagkakaroon po ng rice milling business, dapat po meron kayong mayor's permit, fire permits, at iba pa. Yung sa mga malalaking machine naman po, kailangan na po ng DENR. Dahil po ang rice milling, meron po siyang mga husk, yung mga ipa, dapat nasa tamang paglalagyan po yun at hindi po siya disturbing sa mga neighbors. Next is, dapat willing kayo mag-risk. Any kind of business, dapat alam nyo na lahat ng negosyo ay risky. Kung hindi kayo ready or hindi kayo handa sa pagkaroon ng risky, especially kapag mayroong mga problema, sayang po yung investment ninyo. Pupunta po sa wala yung puhunan ninyo kapag hindi po kayo willing mag-risk. Kapag willing po kayo mag-risk, alam nyo kung paano pumasok sa mga problema at alam nyo rin po kung paano masolusyonan ang mga problema ninyo. Any kind of business po, hindi lang po rice milling. Marami po, dapat willing kayo mag-risk. Take a risk. Yun po. At next is, sa pagninegosyo, dapat positive-minded ka. Ang dapat mong tandaan, yung mindset mo ay positive. Huwag lang papasok doon sa mga negative or maniwala sa mga negative feedback or respond ng mga tao. Ikaw mismo ang makapag-proof kung paano i-manage yung negosyo mo. Yun lang po ang tips na ibibigay ko sa inyo sa video nito.